Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Sunako. At ganoon din po sa libu-libong tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si RJ at kasalukuyang nasa edad na 32 anyos. Nakatira po ako sa Laguna at doon ko rin nakilala ang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay ko. Si Mikay. Si Mikay ang tipo ng babaeng gagawin lahat para sa kapatid niya. Isa siyang working student. Unang kita ko pa lang sa kanya, nagkagusto na ako agad sa kanya. Minsan ay tinatawag siyang suplada dahil sa pinapakita niyang pag-uugali, sa kanyang pagiging agresibo at masungit. Madalang ko lamang siyang nakikitang nagsasalita. Madalas, natahimik talaga siya. Noong una, mahirap makuha ang kanyang atensyon. Nakatuon lang siya sa pag-aaral kapag nasa paaralan siya. Hindi siya masyadong nagsasalita, maliban kung kinakailangan. Tulad kapag may recitation at may mga tanong sa kanya ang guro. Madalas ding napapaaway si Mikay. Siguro dahil maraming kaeskwela namin ang naiinggit sa kanya. Sobrang ganda kasi niya. Yung tipong lahat ay maaakit sa kanya kahit na wala siyang gawin. Gusto ko siya, pero hindi ako makahanap ng tiyempo na umamin sa totoong nararamdaman ko sa kanya. Kaya naman, nakontento na lang ako na hangaan siya ng patago. Pero isang araw, nagulat na lang ako nang bigla siyang mawala. Nalaman ko na huminto na siya sa pag-aaral at nagtatrabaho na sa isang fast food restaurant. Pinag-aaral niya ang kapatid niya na siyang pangako nila sa isa't isa. Napag-aaralin muna niya ang nakababatang kapatid at pagkatapos ay ang nakababatang kapatid naman ang magpapaaral sa kanya. Nang malaman ko kung saang fast food restaurant siya nagtatrabaho, inumpisahan ko na ang pagpapapansin sa kanya roon. Crush mo raw ako? Biglang sabi nito, minsang kumakain ako roon. Muntik na akong mabilaukan. Maaga pa kasi akong pumunta sa work niya para makita siya. Mula kasi noong nalaman kong dito siya nagtatrabaho, ay naging tambayan ko na ito araw-araw. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Namula ang mukha ko. Bigla siyang natawa sa reaksyon ko. Sa kanyang pagtawa ay tila ba bumagal ang inog ng paligid. Para akong naengkanto na napatitig lang sa kanya. Ito ang unang beses na pinansin niya ako. Hindi ko tuloy mapigilan ang kilig at napangiti ako. Isa sa mga napansin ko kay Mikay ay ang pagiging prangka niya. Nagulat ako sa sinabi niyang matagal na daw niya akong napapansin. Kaso lang, wala siyang oras na kausapin ako. Kasi raw, hindi niya raw ako type noon dahil mukha raw akong dugyutin noon. Napahiya ako. Prangka nga talagang dalaga. Kaya naman pala napapaaway. Although, totoo naman ang sinabi niya na mukha nga akong dugyot noon. Inaamin ko na mukha akong dugyot talaga noon. Nagpapapogi lang talaga ako ngayon dahil sa kanya. Mula noon, araw-araw na akong naroon sa fast food restaurant para kausapin siya. Kapag out niya, ay niyayaya ko siyang gumala at tinadala ko siya sa paborito kong tambayan para makapag-relax siya. Kapag uwian naman niya, hinihintay ko siyang matapos sa trabaho at hinahatid sa bahay niya. Naging habit ko na iyon sa kanya araw-araw hanggang sa sinubukan kong mag-ipon ng lakas ng loob upang ligawan siya. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa. Sabi niya sa akin ay hinihintay niya rin daw kung kailan ko balak manligaw sa kanya. Kung hindi pa sana ako aamin, siya na ang unang manliligaw sa akin. Ang aking panliligaw sa kanya ay hindi naman nagtagala kasi agad niya naman akong sinagot. Mas marami pa akong nalaman tungkol sa buhay niya. Maagang namatay ang kanilang mga magulang kaya sila na lang ng kapatid niya ang naging katuwang sa isa't isa. 4 na taong naging kami at going strong. Hanggang isang araw, off niya
at dinalaw ko siya sa kanila. Nakailang katok ako sa bahay ni Mikay habang hawak-hawak ang bouquet ng bulaklak. Birthday niya kasi noon. Pero pagbukas ko ng pinto, hindi si Mikay ang bumungad sa akin, kung hindi ang kapatid niyang babae, si Mika. Napababa ang tingin ko sa suot ng kapatid niyang dalaga na rin. Maikli ang suot niyang short at nakaspageti na suot. Bilang nakakatanda, gusto ko sana siyang sawayin. Kaso, ayokong mangialam, kaya hinayaan ko na lang. Nang mapatitig ako sa mukha ng kapatid niya, kitang-kita ko ang malagkit na titig niya sa akin. Sinubukan kong ibaliwala iyon. Tinanong ko kung nasaan ang kaniyang ate Mikaya. Agad naman siyang sumagot na umalis daw ito at baka gabihin sa pag-uwi. Nagtaka ako dahil wala namang tinext o in-update sa akin si Mikaya na aalis siya. Niyaya ako ng kapatid niyang pumasok. Agad naman akong tumuloy at pinatong sa mesa ang bouquet. Niyaya ko ang kapatid niya na ipagluto ang ate niya. Sabi niya sa akin ay kasalukuyan na raw siyang nagluluto para sa ate niya. Palagi raw kasi itong mukhang pagod kapag umuuwi. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka kung bakit ginagabi na siya umuuwi at mukhang pagod. Naisipan kong tulungan sa pagluluto si Mika. Habang tumutulong sa paghihiwa, bigla akong tinawag ni Mika. Gusto niya raw ipatikim sa akin ang tinimpla niya. Nakangiti pa ito habang iniabot sa akin ang isang kutsarang may lamang sabaw. Kagad ko namang tinanggap iyon, ngunit pansin ko pa rin ang kakaibang titik sa akin ni Mika. Ngunit hindi ko nalang pinansin iyon. Nagsuggest ako na dagdagan niya ng asin ang sabaw. Maya-maya pa, nagpaalam akong magbabanyo sa kapatid ni Mikaya. Ngunit patuloy lang sa pagluluto si Mika. Hindi ko alam kung narinig niya ba ang sinabi ko o hindi. Alam ko naman kung nasaan ang banyo, kaya dumiretso ako sa banyo nila na tanging kurtina lang ang pangtakip at walang lock. Nasa kalagitnaan na ako noon ng pagbabawas nang biglang bumukas ang kurtina. Hindi ko inaasahang si Mika ang bumungad sa akin. Mabuti na lamang at malapit na akong matapos, kaya inayos ko ang pantalon ko. Alam kong nakita iyon ni Mika. Sandali siyang natulala doon. Nang makabawi, humingi siya ng paumanhin sa akin. Hindi daw niya alam na nasa loob ako ng banyo. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya dahil sa pagkakaalala ko ay nagpaalam ako sa kanya. Ngunit isinawalang bahala ko na lang iyon dahil baka nga hindi niya narinig iyon. Dahil sa awkwardness na nararamdaman ko, nagpaalam akong lumabas na sa banyo dahil nakaharang siya sa dinadaanan ko. Agad naman siyang natawa nang mapagtanto iyon. Binigyan niya ako ng spasyo para makadaan, ngunit hindi ko alam kung sinadya niya bang ibangga ang braso niya sa braso ko. Alam ko ring nararamdaman niya ang pagkagulat ko. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako, ngunit napansin ko ang pagngisi niya. Malapit nang gumabi nang umuwi si Mikaya. Mukha nga talaga siyang pagod. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Nagpalipat-lipat pa ang tingin niya sa amin ni Mika. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba dahil sa kakaibang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nakagawa ako ng mali kay Mikaya kahit wala naman talaga. Sinubukan kong ngumiti at ipinaalala sa kanya na birthday niya ngayon, kaya ako nasa bahay niya para sana sorpresahin siya. Kita ko ang gulat sa mukha niya. Natawa pa siya dahil nakalimutan niya raw ang sariling birthday niya. Dahil malapit rin namang gumabi, ay niyaya ako ni Mikaya na dito na lang matulog sa bahay nila. Mabilis din naman iyong sinang-ayunan ni Mika. Kaagad kong inasikaso si Mikaya. Halata kasing pagod talaga ito. Gusto ko sanang itanong kung saan siya nagpunta, pero binigilan ko na lang ang sarili ko. Kinuha ko ang bitbit ni Mikaya at inilapag iyon sa sala. Hinatid ko siya papunta sa kusina
at ipinagsandukan ng pagkain. Dahil parang lantang gulay ito, sinubuan ko na lang siya na agad naman niya iyong ikinatuwa. Nagulat kaming pareho nang marinig ang malakas na pagbagsak ng kutsara sa sahig. Parehong nadako ang tingin namin ni Mikaya sa kapatid niya na siyang nagbagsak noon. Humingi ito ng paumanhin sa amin. Sinuway pa siya ng kanyang ate dahil doon. Sinabihan ko naman si Mikaya na hayaan lang dahil baka hindi niya sinadya iyon. Agad namang pinulot ni Mika ang kutsara na nahulog. Binalik ko ulit ang atensyon ko kay Mikaya. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa nangyayari sa trabaho ko. After ko kasing makagraduate, nag-call center na lang muna ako. Si Mikaya naman ay tango at kuminsan nagsasalita kapag may gustong sabihin. Sanay na ako roon. Tahimik talaga itong girlfriend ko. Habang nagsasalita, muntik na akong mabilaukan nang may maramdaman akong paang gumagapang sa paa ko. Alam kong hindi si Mikay iyon dahil nasa tabi ko lang ito. Pasimple akong napalingon kay Mika na abala sa pagkain na parang walang ginagawa ang malikot niyang paa. Sinubukan kong iwasan ang paa niya pero ayokong mahalata ni Mikaya ang nangyayari. Napalunok ako nang maramdaman kong pumunta ang paa ni Mika sa hita ko. Dahil sa pangyayari, nabitawan ko ang kutsarang hawak ko. Kita ko ang pagkainis sa mga mata ni Mikaya. Alam ko kasing pinakaayaw niya talaga iyon. Yung may nahuhulog na kutsara kapag kumakain. Akmang si Mikay na sana ang pupulot noon, pero agad akong nataranta at napayuko para pulutin iyon. Nang mapayuko, kita ko ang paa ni Mika na bumalik na rin sa pwesto. Nagtatakang napatingin sa akin si Mikaya. Bakit parang nagmamadali ka? Natatawang tanong niya sa akin. Nagpilit ako ng tawa at nagsabing nagugutom kasi ako. Humingi naman siya ng sorry sa akin kasi hindi raw ako nakakain dahil sa kanya dahil late na siyang umuwi. Matapos kumain ay sinabihan ko na mag-ayos na muna si Mikay ng sarili niya at ako na ang bahalang magligpit ng hapagkainan namin. Si Mika naman ay nagpresentang tumulong. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng inis sa kapatid niya. Wala akong alam sa takbo ng utak niya kung bakit niya ginawa iyon. Hindi naman siya dating ganun sa akin. Ayoko ring ipaalam ito kay Mikaya dahil ayokong magalit siya sa kapatid niya at baka hindi niya rin ako paniwalaan nito. Kaya umasa na lang ako na sana ay last na iyon. Baka may problema lang si Mika o kaya ay curious ito kaya umaakto siya ng ganito. Habang naguhugas ako ng pinggan, si Mika naman ang naglilinis sa hapag. Siya rin ang nagpapatong ng mga hugasing pinggan ko. Sa tuwing maglalapag siya ng mga plato, parang sinasadya niyang ibangga ang braso niya sa braso ko. Nang mapansin kong tapos na siya sa ginagawa niya, ay nakatingin lang siya sa akin. Napalingon ako sa kanya. Kita ko ang gulat niya sa biglaang pagtingin ko sa kanya. Ako nang bahala rito. Maikling wika ko sa kanya, pero hindi siya pumayag. Gusto niya raw akong tulungan, but nag-insist pa rin ako na ako na lang. Nakita ko pa ang pag-aalinlangan niya bago siya pumasok sa kwarto niya. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag nang mawala siya. Pakiramdam ko, parang tinanggalan ako ng tinik. Lumipas ang ilang araw nang mangyari iyon. Hindi na ako masyadong bumibisita sa bahay ni Mikaya dahil ayoko maulit ang nangyari nakaraan. Hanggat maaari ay dapat kong iwasan si Mika. Hindi ko alam ang takbo ng utak niya. Iniisip ko na baka gusto niya akong sirain sa kapatid niya na hindi ko naman iyon hahayaang mangyari. Ayokong masira lang sa isang pagkakamali ang relasyon namin ni Mikaya. Kaya't hanggat maaari ay ako na dapat ang umiwas. Ngunit isang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kapatid ni Mikaya
Dali-dali akong pumunta sa bahay nila. Sabi ni Mika ay masama raw ang pakiramdam ni Mikaya at nahimatay daw ito sa bahay nila. Pagpunta ko sa bahay nila, bukas na ang pinto. Kaya naman, hindi ako nag-alinlangan na pumasok doon. Ilang beses kong tinawag ang pangalan ni Mikaya, pero narinig ko ang boses ni Mika sa kwarto ni Mikaya. Inaakala kong naroon din si Mikaya na nagpapahinga sa loob. Ngunit nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin at biglang sinakop ang labi ko. Sinubukan kong itulak si Mika, ngunit agresibo pa rin ito sa paghalik niya sa akin. Mangani-ngani ko na siyang sampalin, pero napaisip ako na baka mas lalong lumala ang sitwasyon kapag sinaktan ko siya. Baka ako pa ang mapabaliktad. Napatigil na lang si Mika nang marinig ang boses ni Mikaya mula sa labas. Mika, bakit mo hinahayaang bukas ang pinto? Pareho kaming napatingin ng kapatid ni Mikaya sa harap ng salamin. Nanatiling nakayakap pa rin sa akin si Mika. Nataranta ako. Akmang aalisin ko ang kamay ni Mika na nakayapos pa rin sa akin nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mikaya. Kita ko ang gulat ni Mikaya nang makita kami ng kapatid niya. Sandaling hindi nakapagsalita si Mikaya sa nangyari. Tila ba pinoproseso pa sa kanyang isipan ang kanyang mga nasaksihan. Samantala, ako naman ay sinusubukan kong ibuka ang labi ko para magpaliwanag. Ngunit wala kahit ni isang letrang lumalabas sa aking bibig. Pakiramdam ko ay para akong natuod sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kay Mikaya. Natatakot ako. Natatakot akong hiwalayan niya ako. Ngunit taliwas naman iyon sa iniisip ko. Nagulat ako nang umiti si Mikaya na parang walang nangyari. Niyaya pa kaming kumaing dalawa na hindi siya nagtanong kung bakit ako nandito sa bahay niya. Bago niya kami tuluyang talikurang dalawa, hindi nakatakas sa paningin ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata niya. Nauna akong lumabas kay Mika na hindi ko ito tinapunan ng tingin. Habang nasa hapagkainan, pareho kaming lahat na tahimik. Si Mikay ang nagsandok ng makakain ko. Napapansin ko na marami siyang pagkaing dala. Habang kumakain ay nagulat pa ako nang niyaya pa ako ni Mikaya na doon matulog sa kanila. Matapos kumain, magprepresenta pa sana ako na ang magliligpit ulit ng hapagkainan. Pero inutusan ni Mikay si Mika na siya na ang maghuhugas. Hindi naman kumontra si Mika dahil maging siya ay nanatiling nakayuko habang kumakain. Siguro nahiya rin siya sa mga ginawa niya sa akin. Sa kwarto ako ni Mikay matutulog. Pagpasok ko roon, nadatnan ko siyang nakatapis ng tuwalya at katatapos lamang maligo. Nagulat ako nang pagpasok ko. Bigla niyang tinanggal ang tuwalya. Napaawang ang labi ko. Sa maniwala kasi kayo o hindi, sa 4 na taon namin ni Mikaya at kahit minsan ay natutulog ako sa kanila, ay wala pang nangyayari sa amin. Nirerespeto ko kasi siya at dinadambana sa aking puso. Tanging halikan at tamang yakapan lamang sa isa't isa ay sapat na sa akin. Napaiwas ako ng tingin. Pinulot ko ang tuwalya na nahulog sa hig at itinakip iyon sa katawan niya. Nakita ko pang natigilan siya sa ginawa ko na parabang hindi iyon ang inaasahan niyang gagawin ko. Pero dahil malaki ang respeto ko kay Mikaya, hindi ko iyon magagawa sa kanya. Handa na akong sabihin lahat ang katanungan ni Mikaya sa kanyang nakita kanina. Pero nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit at napahagulgol. Sa bawat hikbi niya ay ramdam kong may pinanggagalingan lahat ng iyon. Iyak siya ng iyak, sabay sabing pagod na raw siya. Sinubukan kong tanungin siya kung anong problema. Ngunit
Hindi naman niya ako sinasagot. Nang tumahan na siya sa pag-iyak, nagulat ako sa sunod niyang sinabi. Huwag ko raw siyang iwan dahil mas hindi niya iyon kakayanin. Ayoko magbigay ng mga bagay na makakapag-overthink kay Mikaya. Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanyang nasaksihan kanina. Sinumbong ko rin sa kanya ang mga pangyayari noong birthday niya. Walang labis at walang kulang ang bawat kwento ko sa kanya. Para sa ebidensya, ipinakita ko sa kanya ang mensahe na natanggap ko kay Mika kanina lang na akala ko talaga ay totoo. Mukhang hindi nagulat si Mikaya dahil doon. Para bang inaasahan niya na ang lahat ng sasabihin ko. Sabi sa akin ni Mikaya na matagal na raw niyang napapansin ang kakaibang titig sa akin ng kanyang kapatid. Pero hindi niya lang iyon pinapansin. Alam niyang umpisa pa lang ay may gusto na sa akin si Mika. Dahil noong araw na wala raw ako, ay panay tanong ito kung kailan ako pupunta sa bahay nila. Noong birthday niya, ay dinadatnan niya kaming dalawa. Hindi niya raw maiwasang makaramdam ng kaba, ngunit malaki raw ang tiwala niya sa akin. Dahil sa klasifikasyon sa nangyari, napagkasunduan namin ni Mikaya na kausapin si Mika. Tinawag namin si Mika sa sala. Hindi pa kami nagsalita, ay humingi agad ito ng tawad, sabay iyak. Hindi niya raw sinasadyang mahulog sa akin at sa boyfriend pa ng kapatid niya. Ang nangyari kanina, inamin niyang sinadya niya yung plano para siya ang piliin ko. Ngunit ngayon, napagtanto niya na talagang mas mahal ko si Mikay kaysa sa kanya. Kapatid lang talaga ang turing ko kay Mika at wala nang masihigit pa roon. Kung may pagmamahal man akong nararamdaman kay Mika, iyon ay ang pagmamahal ko bilang isang kapatid ng girlfriend ko. Dahil sa pangyayaring iyon, naging maayos ang lahat. Si Mika naman ay ramdam ko pa rin ang awkwardness niya sa akin dahil sa kahiyang ginawa niya. Masasabi ko talaga na sobrang bait at maalaga ni Mikay sa kanyang kapatid. Kung sino mang kapatid, kapag mangyayari ang ganoon ay magagalit na. Ngunit si Mikay ay hindi ganoon. Mas lalo pa nga niyang inintindi ang kapatid niya. Minsan ay sinisisi niya pa ang kanyang sarili dahil siguro raw ay naging pabaya siya sa pag-aalaga niya sa kapatid niya kaya naging ganoon. Hindi naman ako nagsawang ipaintindi sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Tumagal ang relasyon namin ni Mikaya. Sa tagal ng aming relasyon ay pakiramdam ko ay mas lalo iyong tumibay at nadagdagan ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit habang tumatagal din ay napapansin kong namamayat si Mikaya. Lately ay nagsumbong sa akin ang kapatid niya na late na raw itong umuuwi palagi. Pati siya ay nag-aalala na rin sa atin niya na baka kung ano na ang ginagawa niya kada gabi. Maging ako rin naman, ayoko mag-isip ng masama sa kanya. Sinubukan kong alisin sa utak ko ang mga negatibong senaryo na pumapasok sa utak ko. Sabi sa akin ni Mikaya na puyat lang daw siya dahil sa trabaho. Kita ko rin ang pilit ng ngiti niya. Tinanong ko siya kung anong trabaho niya. Sabi ay waitress daw sa isang restaurant. Tinanong ko siya kung saan iyon para sana mahatid sundo ko siya. Pero hindi niya sinabi sa akin kung saan. Tinanggihan niya pa ang alok ko dahil baka maging abala ito dahil call center din ako. Matigas ang tanggi niya kaya hindi na ako nagpilit pa. Nag-aalala ako sa kanya na baka napapabayaan na niya ang sarili niya dahil sa trabaho. Napapansin ko rin minsan sa kanya na para bang iniiwasan niya ang mga tanong ko sa kanya kapag tungkol na sa trabaho niya ang pinag-uusapan. Isa pa, doble kayod siya ngayon dahil 1 taon na lang ay magkukolehyo na si Mika. Grade 12 student pa lang kasi si Mika. Pero kahit na ganoon, hirap na hirap pa rin si Mikay sa pagtatrabaho. Kaya naman, ang ilan sa sweldo ko ay ibinibigay ko sa kasintahan ko. Tutal,
Hindi naman ako nagbibigay sa mga magulang ko dahil may maliit naman kaming negosyo sa palengke. Ilang beses niya iyong tinanggihan, pero sa huli ay wala siyang magawa kung hindi ay tanggapin ito. Dahil hindi ko talaga siya tinigilan hanggat hindi niya iyon tatanggapin. Gusto kong makatulong kay Mikaya, kahit kaunti lang. At least, natutulungan ko siya. Naawa na kasi ako sa kanya. Maging sa pag-aaral niya ay napatigil siya dahil sa maagang responsibilidad na buhat-buhat niya ngayon. Sa totoo lang ay pwede naman niya iyong talikuran. Pero alam kong sobra-sobra ang pagmamahal niya sa kapatid niya. Kaya hindi niya talaga ito kayang pabayaan. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging kakaiba ang kilos ni Mikaya. Ayoko mag-isip ng masama, pero ang mga kinikilos niya ang nagbigay ng pagdududa sa akin. Hanggang isang araw, dumating ang araw na nakumpirma ko ang lahat ng mga negatibong pumapasok sa utak ko. Anniversary namin ni Mikay noon. Nasa isang restaurant kami para i-celebrate iyon. Nagpaalam si Mikay na magbabanyo muna siya. Habang naghihintay sa kanya, napansin ko na kanina pa tunog ng tunog ang cellphone niya. Hindi ako pakialamerong tao. Pero tila ba may kakaiba sa tawag na iyon na hindi ko mawari kaya sinagot ko. Hindi pamilyar sa akin ang number na ito. Nagulat ako nang lalaki ang sumagot at halatang may lahi ito dahil sa accent niya. Ngunit kahit na ganoon, naiintindihan ko pa rin ang mga sinasabi niya. Gusto niyang makita sila ni Mikaya sa isang motel at babayaran na lang daw niya ito kapag tapos na siyang paligayahin. Para akong nabingi sa mga narinig ko. So, ito pala ang trabaho niya. Ang gamitin ang katawan niya sa iba't ibang lalaki. Bigla kong pinatay ang tawag. Hindi, baka mali ang iniisip ko. Baka wrong number lang. Muli akong napatingin sa cellphone niya. Ibang number naman ang tumatawag. Agad ko itong sinagot. May new client ka. Bigatin to. Bibigyan ka ng malaking halaga nito. Nag-reserve na siya sa hotel para sa inyong dalawa. Para akong nanghina sa mga narinig ko. Para bang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang lahat. Kung bakit gabi na siya kung umuwi. Hawak ko pa rin ang cellphone nang biglang lumabas si Mikaya. Nagtama ang paningin namin. Kita ko ang kaba at takot sa mata nito. Hindi ko alam. Siguro ay nakikita niya sa mga mata ko ang galit. Na may alam na ako tungkol sa kanyang kakaibang trabaho. Sinubukan itong magpaliwanag sa akin, pero sinarado ko ang mga tenga ko. Hinabol niya pa ako dahil bigla ko siyang tinalikuran. Hindi ko alam ang mararamdaman ko dahil doon. Galit, puot at sakit. Wala akong kaalam-alam na ganoon na pala ang ginagawa niya gabi-gabi. Isa pala siyang bayaran. Isang escort girl. Dahil sa malaking disappointment at pandidiring nararamdaman ko, sa tuwing iisipin ko ang ginagawa niya gabi-gabi sa ibang lalaki, hiniwalayan ko siya. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin na bumalik sa kanya, pero hindi ako pumayag. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi ko siya pinakinggan. Sa bawat paliwanag niya ay wala akong naiisip kung hindi ang pagsisinungaling na ginawa niya sa akin. Nirespeto, minahala at inalagaan ko siya. Idinambana sa aking puso. Iyon palaya, pinagsawaan ng kung sino-sinong lalaki ang girlfriend ko. Pakiramdam ko ay ginawa niya akong tanga. Tinanggal ko ang lahat ng komunikasyon na meron kami ni Mikaya. Sa social media, maging ang number niya. Ilang beses din siyang pumunta sa bahay para magmakaawa sa akin. Pero parang nawalan ako ng pakialam sa kanya. Hanggang hindi na siya nagpakita pa. Siguro ay nagsawa na. Ilang taon ang lumipas. Tandang-tanda ko pa.
year 2016 at kainitan ng drug war ni Duterte. Akala ko nakapag-move on na ako sa kanya, pero bigla akong nagulat nang makita ko siya sa telebisyon. Nakakulong siya. Nahuli siyang nagbebenta ng droga. Ang dating magandang babaeng nakilala ko ay nag-iba na. Maputla siya, dilat na dilat ang mga mata at napakapayat na. Malayong malayo na sa dating babaeng inibig ko. Mukhang wala siya sa kanyang sarili at tuluyan na ngang nasira ang buhay niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Awa ba? Panghihinayang? Hindi ko namalayan na lumuluha na pala ako noon habang hinahaplos ang screen ng telebisyon. Gusto kong tulungan si Mikay. Gusto ko siyang ibalik sa dati. Pero nang muli ko siyang matagpuan, ay huli na ang lahat. Patay na si Mikay nang muli ko siyang matagpuan. Nagpatiwakal daw ito sa matinding kahihiyan. Nang makita ako ng kapatid niyang si Mika, ay napahagulgol ito. Maging ako, hindi ko mapigilan ang mapaiyak habang pinagmamasdan si Mikay na nakahimlay sa kanyang kabaong. Nag-flashback sa aking isipan ang lahat ng aming nakaraan. Ang magandang si Mikay, ang masayahing si Mikay. Kung sana pinakinggan ko siya noon. Kung sana hinayaan ko siyang magpaliwanag. Kung sana inakay ko siya sa matuwid na landas. Pero wala nang silbi ang sana dahil wala na si Mikay. Wala na. Wala na ang tanging babaeng inibig ko ng wagas. 8 taon na rin ang nakakalipas mula noon. May asawa at 2 anak na po kami ni Mika ngayon. Opo, si Mika na nakababatang kapatid ni Mikay ang nakatuluyan ko. Sa pagdamay ko sa pagdadalamhati ni Mika sa pagkawala ng ate niya, hindi ko namalayan na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Niligawan ko siya at naging kami. Year 2018 nang magpakasal kami at ngayon nga ay may 2 na kaming anak at masayang nagsasama. Alam ko kung nasaan man ngayon si Mikaya ay maligaya na siya ngayon, kagaya rin ng kaligayahan namin ng kaniyang kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Miss Sunako. Naway nakapulutan ito ng aral ng inyong mga listeners. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento. Nagmamahal, RJ ng Laguna. Sana po ay naibigan nyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.